mada at kuya, nag-release ng statement ng ating pangalawang Pangulo na mukhang, of course, kahit naman tayo ang tanungin, sa tingin natin, hindi totoo na supplier ni VP Sara at saka ni Pangulong Duterte ng armas si Pastor Kibuloy. Meron po kasing whistleblower. Taga SMNI daw siya dati. Tsaka miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Really? Okay, sige. Ayan. Anyway. Dito kasi galing yan. Panonoorin natin maya-maya yung video ni VP Sara. Pero, eto kasi yung allegation sa pangalawang Pangulo. Open ko lang dito. Kay VP Sara and kay, nadidisconnect daw tayo. Parang hindi ko gusto ang forma ng jacket ko na itay. Okay. Bisa mo naman. Ayan. So, basahin ko na lang mga at kuya. Kibuloy, supplier ng armas ni Duterte, isiniwalat ng isang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at Sunshine Media Network International or SMNI, na researcher nila na nakita niya sina dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte na lumabas ng Glory Mountain ni Apollo Kibuloy na dala ang mga bag ng iba't ibang armas. Alam ito, minsan po, may video tumalat kuya maybe play natin. Minsan po pumupunta doon si former President Rodrigo Duterte. Open ko lang yan ha. So sa Glory Mountain ni Pastor Kibuloy. Pupunta daw sa dating Pangulo. Naku, reels. Minsan ko pupunta doon. Parang bakla, crying pa. Ayan. Yan, Kingdom of Jesus Christ. So kay Pastor Kibuloy na, di ba, na Christian religion na some kind. So, dala po nila ang mga bag na siya pong mga bag na nilalagyan po ng mga baril. Sa may pagkaakla itong nagka-crying pa na lalaki. Ang nakakapagtaka dito, ibig sabihin, nakikita niya na bit-bit ni na VP Sara yung mga anong gustong iparating nito? Na si VP Sara at si Pangulong Duterte ay may mga goons and may masamang binabalak ngayon sa administrasyon ni Hello Kitty. Ganun ba yon? Bakit sila nag-iipon ng mga baril? Bakit sila may mga bit-bit na mga baril? Naniniwala kayo dito mga kuya? So, even si Spokes Harry Roque, naglabas na nga rin daw po ng saloobin patungkol sa accusation nga. Kasi bakit nga naman sila pa, si PRRD na ika-ika na nga maglakad, magbibit-bit ng bag ng baril, Diyos yung parang akla na whistleblower. Dati daw empleyado ni Pastor Kibuloy yun hardinero or nagla-landscape doon sa Glory Mountain daw. Spokes Harry Roque, ang stupid naman na si PRRD at VP, tamo. Nabanggit pala ni Spokes Harry Roque na si PRRD at VP mismo magbibitbit ng bag ng mga armas, kwentong barbero. Parang si Lacanias ba yun? Sino ba? Las Cañas. Macanas ba sinabi ko? Parang si Las Cañas daw yung whistleblower ng ano ba yun? Yung may mga Davao Death Squad, right? Si PRRD daw. Tapos kapag may napapatay daw, tinatapon daw sa Crocodile Farm. Kwentong barbero, saka ang tandaan na ni Tatay Diggs, pareho kami ng pananaw ni Spokes Harry Roque. Anyway, pakinggan natin ang ating pangalawang Pangulo sa kanyang sasabihin patungkol dito. Ayan, mawawalan na naman ako ng audio, so good luck. Mga kababayan, Assalamualaikum. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo.
Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin. Uunahin ko ang Pilipino. Syukran. So, yun ang statement ng Vice President. So, parang hindi niya dapat intindihin yung mga paninirang yun. Parang kasi naalala niyo mga kuya, nung meron noong whistleblower, na sila Cañas yata yun eh. Teka, hanapin ko ha. Hold on. Las Cañas ba yun? Davao Death Squad, right? Whistleblower. Okay. Hanap ako. Arturo Las Cañas. Ayun. Teka. Hanap ako ng picture niya. Ayun. Picturean ko na lang para makita ng princess. Ay, what the heck? Ayan siya, diba? Oh. From The Guardian. Teka lang, ayan. Picturean ko lang siya. Si Las Cañas ng Inamoy. Ito yung whistleblower. Nung pinalalabas na si Tatay Digong ay, di ba, may Davao Death Squad, kuning-kuning. Na ano, may mga goons, ganyan. Part daw siya ng DDS, right? Itong si Las Cañas. Something like that. Na marami daw pinapapatay. Marami nga daw EJK or extrajudicial killing na nakommit si PRRD. So, yan, tumakas pala to papuntang Singapore eh. Nung naupo na siguro si Tatay Digong. Panahon ni Noy, right? Ni Pinoy, ni Noy. Ginigisa-gisa na noon si Tatay Digong, pinagbibintangan ng na may mga goons at kung ano pa man. So, parang ang behind dito sa taong to ay si di ba? Trililing. Alin man kay Trililing at saka kay Sabakwin. Kilala nyo naman si Sabakwin, di ba? Ngayong administrasyon ni Hello Kitty, si Trililing at si Sabakwin ay hangang-hanga na sa kanya, baw na sa kanya. So, hindi malayong itong whistleblower laban kay VP Sara na nagsasabi na humahakot ng baril galing sa compound or sa property na pinagmamay-arian ni Pastor Quiboloy, si VP Sara, si Tatay Digong, nasabi nga ni Spokesman Roque, tanda-tanda na, magbibitbit pa yan ng baril. Kaya ba niyang bitbitin yung bags ng baril? Ay mukhang etchos pala ka. Tapos ini-entertain pa sa sa investigation ng mga ganitong expose na ito. Teka nga, i-click ko nga ito. Yada. Ay, sus Mariosep, ang namumuno pala sa investigation ay si Madam Sisa. Inilahad ni alias Rene. Aba, Rene, parang baklita ang pangalan pala nung whistleblower, mga kuya. Rene Baga. Ako lang naman tong maharot magsalita eh. Rene Zellweger, mga ganon. Rene Russo. Inilahad ito ni alias Rene sa pagharap sa investigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Kuning-Kuning and Gender Kuning-Kuning na pinamumunuan ni Senator Sisa Virus kanina. Ang Glory Mountain ay isang malawak na lupain na pinagmamay-arian ni Quiboloy sa paanan ng Mount Apo. Tama ako, di ba? Ang pinakamataas na bundok kuning-kuning, hindi na importante yun. Sinabi na Rene na may pagkakataon na nakita niyang dumating si Quiboloy lula ng isang chopper na may mga bag na naglalaman ng armas na inilatag sa lupa malapit sa tent, kuning-kuning. At sabi pa niya, sinasaktan daw siya ni Pastor Quiboloy kapag hindi daw trip ni
ni Pastor ang kanyang landscape o yung arrangement kung ano man doon sa Glory Mountain. Sinasaktan daw itong si Akla na whistleblower laban kay VP Sara. Mangiyak-ngiyak nga sa pagdi-deliver ng kanyang statement. Takot na takot siya sa kanyang buhay. Parang lahat ng tumitistigo laban kay Pastor Kibuloy, parang ito mga iniipon ni Madam Sisa, parang katakataka. Ano? Tama po. Really? Ang supplier ng baril ni PRRD at ni VP Sara, si Pastor Kibuloy. At ano ang balak nila sa mga baril? O sinagot ni VP Sara, itong mga paninira daw na yan ay kagagawan lang ng mga taong nangangarap maging pangulo dahil nga sabi ni VP Sara kanina, siya alam ng mga nangangarap maging pangulo na siya bilang vice president ang hadlang sa pangarap nila, di ba? Kasi pag kami nangyaring hindi maganda kay Kuting, magiging pangulo si VP Sara. Siya yung next in line eh. So yung mga gustong maging next in line, just like yung pinsan ni Kuting na gustong-gustong maging presidente at bidang-bidang ngayon, ay may nakaposisyon eh, may next to Kuting eh, and that's VP Sara. Paano nila i-eliminate si VP Sara ng mga naghahangad ng pwesto, naghahangad ng power? 'Di ba? Paanong sila yung magiging next in line? Ang gagawin din nila na paraan na mapatalsik malamang si Kuting, katulad, history repeats itself. Katulad ng nangyari sa tatay ni Kuting, di ba? Ang allegation, ang naging salot din sa administrasyon ng tatay ni Kuting ay yung apelyido rin ni Tambi. Yung tatay ni Tambi, nasa dugo nila ang pagiging salot sa kanilang igbata. Igbata, ano nga tawag siya? Sa kanilang ano nga ang relative sa salitang Bisaya? Kuya? Ano ba yan? Pariente. Parang Kastila naman yun. So, focus na lang daw si VP Sara sa pagtatrabaho. Huwag na lang daw pansinin yung mga whistleblower na yan na sinisiraan, no? Hitting multiple birds in one stone. Pastor Kiboloy, tinatamaan, VP Sara, PRRD. Kasi nga parang nonsense yung expose ng whistleblower. VP Sara, kung ako sa'yo, sampahan mo ng kaso yan para matigil. And alamin mo kung sino ang utak niyan, 'di ba? Ng mga paninira sa'yo. Baka nga kagagawa niya ni Tambi tapos tinutulungan ni Trililing. Ang style kasi mala Trililing at saka mala sa Bakwin. Would you agree with me mga tet kuya? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.